Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila doon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig siyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka, pinatatawag ka niya. Iwinaksi niya ang kanyang balabal at paluksong tumayo, lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko pong makakita. Sinabi ni Jesus, humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay narito sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kung atin pong idodrawing ang mga ebanghelyo nitong mga nakalipas na linggo, makikita natin na naglalakbay si Jesus papuntang Jerusalem. At alam natin, ang Jerusalem ang lugar kung saan iaalay ni Jesus Nazareno ang lahat-lahat para sa ating kaligtasan. Kaya't samantalang sila'y naglalakbay, tinuturuan ni Jesus ang kanyang mga alagad. Ano ba ang pamamaraan ni Jesus Nazareno? Ngunit nakakalungkot mga kapatid, sa tatlong pagkakataon na nagturo si Jesus, bagsak ang kanyang mga alagad. Bagsak yung mga nagsasabing, sumusunod kami kay Jesus. Close kami sa Nazareno. Yung pala, hindi. Nung unang pagkakataon, sinabi ni Jesus Nazareno, ang anak ng Diyos kailangang magbata ng hirap, kukunin ng kanyang mga kaaway,
at mamamatay. Anong sabi ni Pedro? Huwag naman, Lord. Ayaw ko yan. Hindi dapat yan. Anong sabi ni Jesus Nazareno? Lumayo ka, Satanas. Para bagang sinasabi niya kay Pedro, sumunod ka sa akin, huwag mo kong pangungunahan. Hindi yan pamamaraan ng Diyos, pamamaraan niya ng tao. Sa ikalawang pagkakataon, sabi ni Jesus Nazareno, pagdating natin sa Jerusalem, babatayin ko ang krus, papasanin ko ang krus, haharap ako sa pagdurusa, magpapakababa ako. Nung tumigil si Jesus Nazareno, nalingat lang, ano ang pinag-aawayan ng mga alagad? Sino ba sa atin ang pinakamagaling dito? Sino ba sa atin ang pinakamataas? Nagpapagalingan yung mga alagad. Anong sabi ni Jesus Nazareno? Bagsak na naman kayo. Kaya anong ginawa niya? Hinarap niya isang bata. Sabi niya, hanggat hindi kayo katulad ng isang bata, hindi kayo makapapanik sa kaharian ng Diyos. Nung isang linggo naman, yung dalawang matalik na kaibigan ni Jesus Nazareno, si Santiago at si Juan, magkapatid, bumulong kay Jesus Nazareno. Ano sabi? Boss, isa kami sa kanan, isa sa kaliwa, ha? Kami na ang ilagay mo dyan. Bigyan mo kami ng posisyon sa kaharian mo. Anong sabi ni Jesus Nazareno? Bagsak na naman kayo. Hindi ito pagalingan, hindi ito tungkol sa pwesto, hindi ito tungkol sa kapangyarihan, tungkol ito sa krus. Kaya dito mga kapatid, nakita natin, hindi pa rin nila lubos na nauunawaan ang gustong ituro ni Jesus Nazareno. Kaya nga, nang dumating sila sa Jericho, alam niyo po ang Jericho, ang huling bayan bago dumating ng Jerusalem. Meron daw bulag si Bartimeo. At itong taong ito, nung dumadaan si Jesus Nazareno, nalaman niya. Paano nalaman ng bulag na may dumadaang tao? Kung kayo po yung bulag, paano nyo nalalaman may dadaang tao? Ang bulag, hindi nakakakita. Sa makatuwid, anong naging paraan ng bulag para malamang may dumadaan? Ang tainga. Sabi nga, narinig niya, dumadaan si Jesus Nazareno. Mas malalim ang gustong sabihin ni San Marcos dito. Kaya si Bartimeo, siya ang pinagaling. Siya ang pinagbigyan. Anong sabi sa huli? Nung nakakita siya, sumunod siya kay Jesus Nazareno. Siya ang nakasunod, hindi yung mga alagad. Bakit? Dahil nakinig siya. Yun pala mga kapatid, ang tunay na alagad, ang tunay na deboto, ang tunay na Kristiyano, marunong makinig. Sabihan mo nga yung katabi mo, makinig ka. Ayan, makinig ka. Hindi lang kay Father, hindi kung kani-kanino, huwag ka makinig sa chismis. Huwag ka lang makinig sa balita. Ma-high blood ka lang pag nakita mo nagbabangayan to ngayon, yung mga tao ngayon. Makinig ka kay Jesus Nazareno. Yun daw ang problema sa mga alagad, hindi sila marunong makinig. Nagsasabi na si Jesus Nazareno, papasanin ko ang krus, ayaw nila. Magpapakababa ako, ayaw nila. Maghihirap ako, ayaw nila. Mamamatay ako, ayaw nila. Ayaw nilang makinig. Ingat tayo mga kapatid, ang ayaw makinig, hindi makasusunod kay Jesus Nazareno. Kaya naman nung tinanong siya ni Jesus Nazareno, anong gusto mo? Gusto ko pong makakita. Napansin niyo po, agad-agad, pinagbigyan siya. Yung mga alagad, hiling ng hiling, hindi pinagbigyan. Bakit? Hindi marunong makinig. Nakikinig ka ba sa Diyos?
Baka naman hiling tayo lang ng hiling sa Kanya, pero hindi naman tayo nakikinig. Ang gusto lang natin, ang Diyos ang makinig sa atin. Baka sabihin naman ni Jesus Nazareno sa atin, lugi naman ako sa inyo eh. Ang gusto nyo lang, ako makikinig sa inyo. Gusto mo, payamanin kita, pag-abroadin kita, magkaroon ka na ng love life, magkaroon ka na ng trabaho. Pero ako, nakikiusap sa'yo, magsisi ka na. Patawarin mo na, magbagong buhay ka na, tigil mo na yung drugs. Huwag ka na mambubugbog, huwag ka na magmumura. Makipagkasundo ka na. Magsabi ka na ng totoo. Ano kayang sinasabi sa iyo ngayon ng Jesus Nazareno? Maging tapat ka na sa asawa mo. Harapin mo na yung responsibilidad sa anak mo. Huwag mong takasan. Gagawa-gawa ka ng anak. Ngayon, ayaw mong pangatawanan. Ayaw mong bigyan pang matrikula, binubugbog mo pa. Ano kayang gustong sabihin sa iyo ngayon ni Jesus Nazareno? At gusto niyang sabihin sa iyo, magagawa ko lang ang himala kung marunong ka ring makinig. At anong hiniyaw ni Bartimeo? Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Napansin niyo po, naalala niyo nung isang linggo, sabi ko niyo si Dimas, pinagbigyan. Bakit si Dimas pinagbigyan? Yung hiling niya nanggagaling sa isang pusong nagsisisi. Isang pusong nagpapakumbaba. Itong mga alagad, kailangan pang matuto. Mayayabang mapagmalaki, mapagmataas. Kailangan pa nilang matutong magpakababa. Kaya itong bulag, sinagot agad, mahabag po kayo sa akin. At napansin niyo yung sinigaw niya, anak ni David. Nauna pa yung bulag. Matatanda niyo sa linggo ng palaspas, nung nagtataas ng mga palaspas yung mga tao, anong sinisigaw ng mga tao? Hosana sa anak ni David. Nauna pa yung bulag sa kanila. Ang alam nyo, kung tutusin, parang comedy itong gospel ngayon. Yung bulag ang nakakita kay Jesus. Yung may mga mata, sila ang hindi nakakita kay Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, sa misang ito, ipagdasal natin, makita natin siya, marinig natin siya, para po kung sirang plaka na paulit-ulit para lang matandaan at malaman lagi natin, araw-araw kinakausap tayo ni Jesus Nazareno. Araw-araw nagpaparamdam ang Diyos sa atin. Araw-araw nagpapakita po siya sa atin sa maniwala kayo o hindi. Kung katulad lang ni Bartimeo, marunong tayo makinig, marunong tayo magpakababa, makikita natin siya at mararanasan natin ang kanyang himala at pagpapala. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, sama-sama po tayong magdasal. Mahal na po ang Jesus Nazareno, narito po kami. Minsan nabubulagan kami ng mundong ito. Minsan nabibingi kami dahil ang daming ingay, ang daming gulo na naririnig namin. Minsan nadadapa kami dahil na rin sa aming mga kasalanan. Pero nandito po kami ngayon, katulad ni Bartimeong bulag at pulubi, namamalimos sa inyo, nakikiramdam at handang makinig sa inyo. Tulungan niyo po kami maliwanagan ang aming isip at kalooban upang ang inyong gusto, hindi lang ang gusto namin ang aming marinig. Ang iyong pagpapala, hindi lang ang inaalok ng mundong ito ang aming asamin. Upang sa ganoy, katulad ng sinabi sa bulag, tumindig ka
tinatawag ka ni Jesus Nazareno. Ito rin ang marinig namin ngayon. Tumindig kami sapagkat tinatawag nyo kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan nyo po kami, basbasan nyo po kami. Amen. Amen.